Magandang araw po sa inyong lahat. Ang akin pong talakayin ay ukol sa implementation of the Mandanas and the salient features of Executive Order No. 13. Simulan natin sa background o ang legal na basehan ng ating pag-uusapan patungkol sa National Tax Allotment na dati ay mas kilala sa tawag na Internal Revenue Allotment o IRA. Sa ilalim ng 1987 Constitution, specifically under Article 10, Section 6, ang mga LGUs ay dapat mabigyan ng just share o karampatang bahagi mula sa national na automatically ay dapat i-release sa kanila. Ang just share ng LGU ay mandated ayon sa 1987 Constitution na dinetermina naman ng Kongreso sa pamamagitan ng Section 284 ng Local Government Code of 1991. Ayon sa nasabing probisyon mula sa LGC, ang LGUs ay dapat magkaroon ng 40% na share mula sa National Internal Revenue Taxes alinsunod sa koleksyon ng nakaraang 3 taon bago ang taong kasalukuyan o tinatawag nating fiscal year. Ngunit, si dating congressman na ngayon ay gobernador ng Batangas na si Hermelando Mandanas at ang namayapang si Gobernador Enrique Garcia ng Bataan ay magkahiwalay na nag-file ng petisyon ukol sa constitutionality ng Section 284 ng Local Government Code. Noong 2018, ang Korte Suprema ay nagpahayag ng ruling o desisyon sa nasabing petisyon na final and executory noong taong 2019. Inutusan ng Korte Suprema ang national government na palitan ang basehan ng computation patungkol sa just share ng LGUs at isama ang lahat ng national taxes kasama na ang koleksyon mula sa customs duties sa ilalim ng Bureau of Customs. Sa slide na ito ay makikita ang graphical representation ng paglaki o expansion ng basehan ng computation ng IRA share ng mga LGUs bago at pagkatapos ng Mandanas-Garcia ruling. Ang bigger pie o ang mas malaking bahagi ay ang national taxes at ang sumunod dito ay ang National Internal Revenue Taxes. 40% naman ng National Internal Revenue Taxes ay napupunta sa mga LGUs bilang kanilang IRA. 60% naman ay napupunta sa national government. But after the implementation of the Mandanas-Garcia ruling, makikita natin sa pie chart sa kanan ang paglaki o ang pag-expand ng IRA mula sa dating National Internal Revenue Taxes patungo sa national taxes na ang ibig sabihin ay mas malaking pondo o resources ang mapupunta sa mga LGUs mula sa national government. Ang fiscal impact ng Mandanas-Garcia ruling ay ang paglaki ng pondo o IRA ng LGUs na makukuha mula sa revised computation ng NTA at ito ay magreresulta naman sa pagliit o limitasyon ng fiscal resources o pondo ng national government. Upang maibsan o ika nga ay to soften the blow ang nasabing epekto sa pondo o pananalapi o fiscal impact hatid ng Mandanas-Garcia ruling, ang pamamaraan o measure na isa sa katuparan ng national government sa tulong at consultation sa mga LGUs ay ang implementasyon ng full devolution ng functions at services sa mga LGUs na gagawin sa paraang bahabahagdan o utay-utay o phased basis. Ang measure o pamamaraan na ito ay magsisiguro ng kaayusang pinansyal at nakikita din natin dito bilang pagpapatibay sa fiscal autonomy o ganap na pinansyal na kakayahan o kasarilan ng mga LGUs na inaasahang susugpo sa problema ng duplication o paulit-ulit na pagpopondo sa proyektong parehong target ng national at local government. Para sa maayos na implementasyon ng sinasabi nating full devolution measure, ang Technical Working Group sa pangunguna ng DBM, kasama ang aming ahensya, DOF, NEDA at sa pamamagitan ng consultation kasama ang Civil Service Commission o CSC, Development Academy of the Philippines o DAP, Office of the President, Leagues of Local Government Units, ang executive order ay ginawa at sinubmit sa Pangulo at ito naman ay naaprobahan nito lamang June 1, 2021, numbered Executive Order 138 o mas kilala nga sa EO 138. Sa mga susunod na slide, ibabahagi naman namin ang salient features o nilalaman ng EO 138. Una nga dito ay ang delineation of roles between the national government and LGUs o ang pagbibigay ng gawain na dapat ay isakatuparan ng pamahalaang national at lokal o LGUs. Sumunod naman ang preparasyon ng Devolution Transition Plan o DTP na gagawin ng national government agencies at LGUs
At ang pangatlo ay ang pagtatalaga sa Committee on Devolution o COMDEV at pagkakaroon ng Growth Equity Fund o GEF. Magkakaroon din tayo ng capacity building o mga training para sa mga LGUs tungkol sa mga specific roles of LGUs na inilahad sa EO. At ito ay ang pagpapatibay ng planning, investment programming, budget linkage at ang paggamit ng monitoring and evaluation system. At ang panghuli ay ang options para sa mga apektadong kawani ng nasabing devolution. Ito yung mga kawani buhat sa mga national government agencies. Liwanagan natin ang mga specific na nilalaman ng EO patungkol sa provision nito sa full devolution ng mga functions, services at pasilidad mula sa national government patungo sa LGUs ayon sa Section 17 ng National Local Government Code at iba pang mga batas. Nililinaw din natin na ang EO ay patungkol lamang sa full devolution ng functions at services na dati nang na-devolve o na-devolve na naman na talaga sa LGUs sa pamamagitan ng Local Government Code at iba pang mga batas. Nais din nating bigyang diin at linawin na walang karagdagang functions ang ide-devolve sa mga LGUs. Tayo ay tutupad lamang sa tagubili ng probisyon ng Local Government Code kung ano ang nilalaman at pinahayag na responsibilidad, functions at services ng LGUs at iba pang mga batas patungkol dito. Ipinaalam din natin sa lahat na covered nito ang lahat ng LGUs, province, city, municipality, barangay, at lahat din ng departments, agencies, and instrumentalities ng executive branch with devolved functions ay sakop din nitong EO 138. Ang BARM naman at ang mga LGUs na nakapaloob dito ay guided ng Bangsamoro Organic Law o RA 11054 at iba pang mga batas na ipinasa at ipapasa ng Bangsamoro Parliament. Ang mga bagay patungkol dito ay binigyang linaw sa Implementing Rules and Regulation o IRR. Ang mga sumusunod ang inaasahang nilalaman ng DTP ng mga NGAs. Number 1, ang paglalahad ng mga functions at services na na-devolve o dapat i-devolve sa mga LGUs kasama ang level ng LGUs at gastusin na kaalinsabay nito na ipinapatupad sa pamamagitan ng Local Government Code at iba pang mga batas. Kasama nito ang phasing at mga strategies para sa responsibilidad o functions and services na patungo sa mga LGUs na dapat ay na-consider ng kanilang kakayahan, growth, strategies, karanasan at assessment ng NGAs ayon din sa kanilang implementasyon ng mga functions at services nung sila pa ang gumagampan at ngayon naman na i-devolve na sa mga LGUs. Number 2, ang kinakailangan o pagpapahayag ng mga standards na dapat gawin ng mga LGUs para sa maayos na delivery ng mga devolved na services. Kasama dito ang kaukulang gastusin, scope, quality ng service na dapat ay matugunan ng mga LGUs sa pag-i-implement at pagtanggap o absorption ng mga functions na isa sa ilalim o gagampanan ng mga LGUs. Number 3, ang mga strategies patungkol sa capacity development na magsisiguro ng maayos na pagtanggap at pamamalakad ng devolved functions and services ng mga NGAs para sa ganap na paggabay sa mga LGUs. Ang Framework Monitoring and Performance Assessment o paglalahad ng plano patungkol sa pag-uusisa at pagtatasa sa mga LGUs, kasama dito ang pagbibigay ng incentives at pagbibigay ng kaukulang parusa sa ilalim ng patnubay ng mga umiiral na batas. Number 5, ang kaukulang kakayahan ng organisasyon o NGAs, kasama ang proposal ng naglalaman ng modification o pagbabago ng kanilang organizational structure at staffing complement para sa ganap na kapasidad ng mga NGAs upang maging gabay ng mga LGUs. Sa ilalim din ng IRR, ang mga LGUs ay kailangang ihanda ang kanilang DTPs. Ang mga alituntunin sa preparation at mga pangailangan ng kanilang DTP ay ilalahad din sa pamamagitan ng JMC na magmumula sa DBM at DILG. Ang LGU DTP ay magiging gabay sa pagtatasa at pagpapatnubay ng NGAs kasama ang DILG at DBM sa mga LGUs. Sumunod naman dito ay ang paglikha ng Committee on Devolution or COMDEV na binubuo ng mga kalihim ng DBM at DILG na siyang tumatayo bilang co-chairpersons. Ang mga miyembro ay ang kalihim pang-ehekutibo or yung Executive Secretary, kalihim ng NEDA at DOF, ang mga pangulo ng Liga ng mga Bayan at Lungsod, Liga ng mga Barangay, yung National Federation, at kasama din ang Union of Local Authorities of the Philippines o yung ULAP.
mapapansin natin na parehong kasama at may maayos na representation ang LGUs at NGAs sa COMDEB na nilikha sa ilalim ng EO 138. Ang DBM ang magsisilbing sekretariat. Kamakailan lamang ay na-finalize at na-publish na ang IRR. Ibabahagi din sa inyo ang mga alituntunin at gabay sa preparation ng LGUs at NGAs DPPs. Ang pinakabuod o sentro ng functions ng COMDEB ay ang magresolba ng mga issues at concerns na maaaring iparating ng NGAs at LGUs patungkol sa implementation ng devolution efforts. Ito ay isang magandang lugar upang makita ang mga posibleng issues, concerns, at iba pang mga difficulties and challenges na kakaharapin sa pag-i-implement ng full devolution. Isa sa mga mahahalagang parte ng EO ay ang pagkakaroon ng Growth Equity Fund na nabuo dahil sa consultation kasama ng mga LGUs noong ipinepresenta pa lamang ang draft na EO. Ang GEF ay binuo upang i-address ang posibleng maging pagkukulang o problema dulot ng marginalization o yung hindi pantay-pantay na pag-unlad, mataas na insidente ng kahirapan, at hindi pagkakapantay-pantay ng pinansyal na kapasidad ng mga LGUs. Itong GEF din ang dapat na sasagot sa pinansyal na aspeto ng pangangailangan ng mga LGUs upang magbigay kakayahan patungo sa pagganap nila sa kanilang devolved functions and services, alinsunod sa Local Government Code at iba pang mga batas. Ang mga detalye at kaukulang alituntunin kasama na ang mekanismo patungkol sa pagbibigay at paggamit ng GEF ay ipapahayag ng Development Budget Coordination Committee upang masiguro ang pantay-pantay o equitable, performance-based o ayon sa kakayahan na pagganap ng LGU. Ito rin ay dapat time-bound na alokasyon at distribution sa mga napiling LGUs. Ang pauna o initial na amount ng GEF ay irerekomenda ng DBM sa taong 2022 National Expenditure Program or NEP na isusumite naman sa Pangulo at Kongreso. Tungkol naman sa devolution ng mga functions mula sa NGAs, ang capacity development agenda ng mga LGUs ay kailangang maayos na mabuo. Ito ay ayon dapat sa assessment framework at alituntunin na ipapahayag at binalangkas ng Local Government Academy o LGA. Ito rin na magsisilbing gabay para sa strategies ng CAPDEB na sumasalamin naman sa nilalaman ng DTP ng mga NGAs. Kaya mahalagang ito ay nakalinya sa local development trusts at kagustuhan ng LGU na mga goals and objectives. Ang mga sumusunod ay ang mga ahensyang naatasan na bumalangkas ng CAPDEB framework. Una, ang LGA. Sila ang mangunguna sa pagsasagawa ng mekanismo na aayon sa lahat ng CAPDEB interventions at magsisiguro na maayos ang paggamit ng mga resources ng pamahalaan. Ang Development Academy of the Philippines o DAP ay magsasagawa ng mga CAPDEB programs patungkol sa revenue generation at fiscal management. Sa parte naman ng oversight agencies, ang DBM ay magbibigay ng technical assistance patungkol sa budgeting, expenditure management, at procurement. Ito naman ang mga specific roles at responsibilidad ng mga LGUs. Una, ang paghahanda o pagbabalangkas ng LGU Devolution Transition Plan. Pangalawa, pagbabalangkas o paghahanda ng CAPDEB agenda. At pangatlo, pagsasagawa ng Communication Plan and Strategy na dapat ay nakabase o nakaangkla sa Communication Plan and Strategy na inihanda ng COMDEV. Sa parte naman ng tinatawag nating pagpapalakas ng vertical and horizontal linkage o yung sinasabing alignment ng iba't ibang level ng ating pamahalaan sa pagsasagawa ng kani-kanilang mga development plan, investment programming, budgeting, at kasama na din dito yung pagsasagawa ng results-based monitoring and evaluation system ng mga NGAs, ang EO 138 din ay nilinaw ang kahalagahan ng pagpaplano sa panrehiyong level at ang gampanin ng Regional Development Councils o yung mga RDCs para sa maayos na pagsasagawa ng mga strategies patungo sa mabilis na development ng mga rehiyon, lalong-lalo na sa mga higit na nangangailangan ng mga lugar na nahuhuli na sa development. Pinapahayag din ng EO 138 ang maayos na alignment ng local development plans at land use plans ng mga LGUs na dapat ay nakaangkla din sa goals and objectives at kabatiran ng ipinapahayag ng updated Philippine Development Plan at kanya-kanyang mga regional development plans. Sa ilalim ng civil service laws at mga iba't ibang patakaran at alituntunin, ang mga permanenteng kawani ng ating pamahalaan na maapektuhan ng devolution
ay maaaring pamilian ang mga sumusunod. Una, pwede silang mag-transfer sa ibang unit ng kanilang ahensya, departamento, maging mga government-owned and controlled corporations o GOCC na kanilang kinabibilangan. Pangalawa, maaaring mag-apply sila at mag-transfer sa ibang ahensya ng executive branch. At pangatlo, pag-avail ng retirement at separation incentives na itinalaga at pinahayag ng EO 138. Sa ilalim ng pagpapasya at patakaran ng LGUs, ay maaari ding mag-apply ang mga apektadong kawani ng nasyonal na pamahalaan. Subalit, kung matanggap na o ma-rehire sa LGUs, ang kanilang pagpasok ay magsisilbing new entry to the civil service. Ang kanilang sahod at benepisyo ay ganap ding aalinsabay sa mga patakaran ng tatanggap na LGUs. Dapat din nating linawin na walang mangyayaring pwersahang pagtanggap ng mga empleyado na galing sa NGAs. Ito ay sasailalim sa parehong pagustuhan ng NGA employee at ng LGU employer o mutual agreement. Kailangan din na buo ang kagustuhan ng personnel na lumipat sa LGU at kagustuhan din ng LGU na tanggapin ng NGA employee sa ilalim ng Civil Service Laws at limitasyon ng kanilang budget. Dapat maunawaan na wala ring mangyayaring involuntary separation, termination, or layoff ng mga NGA personnel na apektado ng full devolution. Ngayon, paano naman ang mga contract of service at yung mga job order basis na personnel? Sa mga contractual personnel ng mga department at ahensya na nag-hire para sa implementasyon ng devolved functions, sa ngayon ay gumagawa tayo ng mekanismo para sa identification ng mga gustong magpa-absorb o pumunta sa mga LGUs. Pinag-aaralan din po natin ang posibilidad na magbigay sa LGU ng listahan ng mga contractual personnel upang magsilbing kanilang kawani. At mag-benefit din naman sila sa kanilang mga technical expertise at experience. Ang DBM ay nakikipag-ugnayan na sa CSC at DILG para sa pagbalangkas ng mga alituntunin upang masiguro ang maayos, patas at transparent na mga options para sa mga apektadong NGA personnel. Narito ang mga susunod na hakbangin para sa pagsasakatuparan ng EO 138. Ang IRR ay napirmahan na kamakailan lamang at ito ay published o nailathala na. Epektibo na rin ito. Mayroon ding gaganapin na mga inception workshops kasama ang mga napiling NGAs at representatives ng mga liga ng LGUs at miyembrong departamento ng Interagency TWG para maisaayos at masiguro ang alignment, pakikilahok, pakikiisa, at co-ownership patungkol sa mga hangarin ng full devolution transition ng mga NGAs at LGUs. Target din namin ang paglalahad ng pagsusumite ng DTP ng mga NGAs sa DBM at pagsasagawa ng LGU DTPs ngayong 2021. Sabi ko nga kanina ay meron na tayong timeline at submission ng preparation ng NGA DTP. Ang mga bumubuong ahensya sa TWG ay kasalukuyang nakatutok sa development ng framework para sa performance assessment ng mga devolved functions at mapagtibay din ang kapasidad o kakayahan ng mga NGAs bilang taga-subaybay at coach ng mga LGUs. Ang mga capacity building activities ng mga LGUs ay isasagawa rin sa pamamagitan at pakikipagtulungan ng LGA, DAP, BLGF at lahat ng mga kabilang na NGAs. Ito ay patuloy na gampanin at pakikiisa ng aming kagawaran, kasama ang aming mga kapartner na mga ahensya para mabigyan ng kapasidad ang mga LGUs, lalo't higit na election year ang 2022 at ating inaasahan ang pagpapalit ng liderato o administrasyon. Bagamat mapapalitan ang karamihan sa mga kawani at opisyal pagkatapos ng eleksyon, ipagpapatuloy pa rin natin ang pagbibigay ng capacity building para sa mga local government units. At dito na nga po nagtatapos ang aming presentation. Kami po sa DILG, kasama ang DBM at iba pa naming mga partner agencies ay nagagalak na tulungan kayo sa pag-a-adjust patungo sa full devolution. Ito naman talaga ang intensyon ng Local Government Code of 1991, ang mapalakas ang kakayahan ng mga LGUs upang makapagbigay ng tama at tapat na serbisyo sa kanilang mga nasasakupan. Maraming salamat po.